Hey guys, welcome back to Team D TV. Today we are here at the Mall of Asia Concert Ground to participate in the Autofocus Test Drive Festival. This event started on May 9. It will run for 4 days, ending on Sunday, May 12. So you still have a chance to come and visit your favorite brand and test drive their new models. Right now we are here at Toyota, and for the second time I would like to test drive the Hilux GRS. If you recall, I had a quick test drive of this truck last year, diba? During the 4x4 Expo event in Pasig. I had a quick, good experience driving it off-road. A very short one, but a very good experience. Pero this time, I would like to have another chance to drive this indestructible, globally popular Toyota Hilux a few blocks around the Mall of Asia. On-road naman this time. Alright? So, please join us. I will share with you how it feels driving this truck around the city. May assist na ba to? Wala pa, no? Wala pa. Wala pa rin. Okay. So, ayan, sir. Lalabas na ba tayo agad? Yes, sir. Tapos kahit ikot na lang natin, sir. Ayan po. Yes. Kasi ito lang naman siya, sir, yung Recording. Ito ko na lang po yung isa, sir. Thank you. Okay, thank you. Go, sir. Alright, magaling natin ang hazard. Then, let's go. Alright, hey guys, welcome back to Team D TV. And nandito tayo sa Auto Hub Test Drive Festival. Tama ba? Yes. Okay. So, if you guys remember, last year, nandito rin kami. So, this is the first day. Sana ma-publish ko to agad para malaman nyo. And then, punta kayo. And maraming mga brands na available dito. And of course, yung very popular nating Toyota. And right now, we are here inside the Toyota Hilux GRS. Okay? GRS 2024 4x4. Na-test drive ko na to to our viewers, to our subscribers. Alam ko na panood nyo na. Pero if you remember yung experience ko na yon, very short lang yung on-road, tapos may konting experience ng off-road, which maganda yung naging experience ko, yung malalim na maputikan doon sa may banda. I forget the place doon sa Pasig, malalim na putik, and very easy lang na nakaalis yung GRS Hilux natin, yung test drive unit. So maganda yung experience ko doon sa off-road. This time, ang may share ko naman sa inyo, how does it feel driving this Hilux on-road? Alright, inaan ko ng konti aircon at baka mag-cause ng ingay, hindi nila marinig. Yan, ang lamig ng aircon. Okay. So kasama natin dito si Ma'am Ivy ng Toyota Manila Bay. Alright. So, in terms of pricing, nag-increase lang daw yung Toyota Hilux GRS ng about 5,000 to 6,000 pesos magmula nung nilaunch. Magkano mamang current price ngayon? Sa ngayon, sir, 2,192,000 na po siya. 2,192,000. Konti lang naman ang tinaas. Okay. Alright, focus tayo sa driving. Okay. 2.8, again, 2.8 cc, 2.8 liter engine, 550 Newton meters of torque, very powerful. Tingnan natin kung gaano katotoo. Kasi nung nandun tayo sa Pasig, nung 4x4 Expo, now I remember, 2023 4x4 Expo, hindi naman tayo talagang naka-arangkada talaga, nakahataw. So this time subukan natin. But before I do that, saan tayo diliko? Diretso to? Okay, sige sir, pwede po. Siguro yung next na ano po? Kanan na. Okay, kasi baka masita tayo, lumabas tayo sa allowed route. Okay. Kasi kung pwede lang, diretso na namin to ng SLEX. Okay. Let's go. Medyo pahuli tayo ng konti para may buwelo tayo sa arangkada. Okay. Yan. Oh! Well, unang diin,
Typical diesel, syempre may konting delay, tapos biglang in 2 seconds biglang nag-kick in yung turbo. Malakas. You know? Nag-alarm yung yung lane keep assist. Okay, confirmed. Malakas talaga, malakas, powerful. Powerful siya. Tama na, baka matakot si Ma'am Ivy. Okay. In terms of drive maneuverability, sakto lang siya. Hindi ako masyadong nag-a-adjust right now. Kumpara nung drive ko yung ito na magko-compare tayo ha. Siyempre natural naman magko-compare tayo. I-compare ko sa Raptor na sobrang lapad. Doon talaga sobrang nagdadaan-daan ako at nag-a-adjust ako sa pagdadrive. Ito coming from the Everest, okay lang. So in terms of city driving, madali lang siya, mas madali siya i-maneuver. And sakto lang din yung side mirror. In terms of suspension, tatlo kami. Hindi ko alam kung ano ang tire pressure nito right now. Pero syempre mas medyo ramdam ko yung kalye. Tahimik yung engine niya. Gaano na po katagal tong test drive nyo? Itong unit na to? Ngayon lang siya, sir. As in bago to? Hindi ito yung tipong test unit nung launching? Galing kasi kay planta to, sir, so I believe. Bagong-bago. Akala ko yung dati pa kasi para masabi natin kung after how many months, kung maingay na ba siya or what. Pero, so this is super brand new. Sobrang tahimik. Very visible yung instrument cluster niya kahit naka-sunglasses ako. Kinumpare ko nga. Maganda. Pag pumasok na yung turbo, ramdam mo na yung likod mo, tinutulak ka na. Okay. Ang masasabi ko talaga, ang kapansin-pansin, yung size niya sakto lang sa city driving. Hindi ako masyadong nag-a-adjust. Okay naman. Kaliwa na tayo dito. Yes. Kasi na tayo dun sa kasi pag dumiretso tayo, papunta na tayo PICC niyan. Ayan, mga gantong medyo rough, medyo ramdam mo nga naman din yung kalye. But of course, kasi nga pickup truck to, okay? Pinaka designed mainly to carry luggage, cargo, diba? Pag puno siya, ganyan. Oo. Pag nilambutan mo naman, syempre, mas medyo comfortable for passengers, pero magsasacrifice naman yung maximum load na kaya mong dalhin. So, ganun lang talaga ang pagkakabalance, no? Di mo rin maiwasan, even if bumili ka ng pickup truck na pang negosyo, pang kargahan, gagamitin mo pa rin for a regular use na pupunta ka sa mall, kasama mo family na walang karga. And that is what I'm trying to share with you guys right now. Kakaluan tayo. So, kung ganung situation na wala kang karga, ayan, 3 or let's say 4 kayo sa family, how does it feel? I think within the metro, tapos sa ganitong road condition dito sa MOA, may konting roughness, tolerable naman. Of course, hindi ka pwede mag-expect ng parang comfort ng isang sedan, di ba? Ayun, medyo matagtag. Pero okay lang. Mga short, quick run to the mall within 10 kilometers, 20 kilometers within Metro Manila from bahay papunta sa mga mall. I think tolerable naman.
Yeah, sa driving experience ko, ang very significant talagang inuulit-ulit ko, hindi ako masyadong nag-a-adjust sa size niya. Yung pagliko-liko, hindi ako masyadong nag-a-adjust. So kung sanay ka sa Fortuner, sanay ka sa Everest, sanay ka sa Montero, wala masyadong adjustment. Konting-konti lang na ilalabas mo muna ng konti yung ulo bago ka mag full turn kasi nga syempre mas mahaba, may puwet ka sa likod. Ayan, so ito nagkamali ako ng estimate. So atras tayo ng konti. May sasakyan sa likod. May reverse camera. So very easy. Ayan. Pwede mo ikot pa rin. Isang ikot pa. Okay. Yung power steering niya, obviously hydraulic pa rin to, hindi pa to ipas. Mas mabigat of course kumpara sa mga Everest, sa Ranger, pero yung kaninang pag-backing ko, hindi naman, ayos lang. Yeah, ramdam ko yung difference. Totoo yun. Pero hindi siya ganun ka-uncomfortable. Ito. So, dito, yung pavement dito, yung square na tiles kasi hindi naman too smooth. So, ayan, medyo ramdam mo yung rumble. Pero pag binilisan mo ng konti, halos wala na rin. And siguro pag nilambutan mo ng konti yung tire pressure, mas may additional comfort ka, i-absorb niya yung roughness ng kalye. So eto, may yung dito subukan natin. Yun. Yung hump, yung cover ng wire nung sa sound system. Medyo ramdam mo yun kasi medyo makapal yun. And yeah, maganda. So guys, hopefully ma-publish ko to before matapos yung event nila dito. If those who are interested to buy the Toyota Hilux, punta kayo dito. Hanapin niyo si Ma'am Ivy. Sa kanya na rin kayo kumuha. Alright? Thank you guys for watching. Drive safe. Bye. Na-experience natin yung mismong pagpa-park. So tingnan natin kung pati ba sa parking hindi ako masyadong nag-adjust. So, maganda ang view ko sa both side mirrors. Very helpful yung reverse camera. Tapos may 360 pa siya. So, ayun. Dito ko isushoot sa box na to, ano? Kahit hindi, nakatamaan yung ano. Naka-extend ko kasi itong Madali lang din. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.